kahapon. Ang Morning. bakit ngayon nandirito pa rin? Invite po tayo sa mga online ngayon. Okay, gugulin ko naman po mga buhay ninyo. Good morning here at KSA. Sinabi niya sa And by the way, highway. sagaba lang ang damdamin. By the way, highway, everything. Nagmamahal ay mahina din. Musta na po kayong lahat sa mga nakikinig? Then, Sagot ba ang kamatayan sa lahat ng katanungan? wait, just wait. Ang paningin niya ngayon dumililim. I'm done. Yes, I'm done. Diyos mo'y And sa mga online makasalanan. ngayon, Sasambitin pa ba ang So, kanalan? here we go, man. Niya'y nawala na rin. hello guys, welcome to the episode 3 of the Imomantico, the fucking show. So here, I'm your host, me, Imomantico, Landmark Pascua. Dan 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 dan. And last episode 2, my part 2 recently, my second episode of my part 2 that you will notice on movie. So medyo po tayo nagkaroon po ng technical problem po sa sounds. So pasensya na po, hindi ko na po pwede ulitin po iyon. And then moving on, sana naman po kahit siyempre po live po tayo ngayon. Live po na naman po tayo sa mga nakikinig. So if you're on sa mga nakikinig po ngayon, sa mga online listeners po natin, just leave your comments or just invite for some friends. At sa mga hindi pa na, at sa mga gustong ipalo ang aking show, this is the Imomantico Packing Show. Packing, packaging di yung F. Pamisheard po kayo. Medyo bulol po ako ngayon. Then the Imomantico Packing Show. So nung mga nakaraan po, napapansin nyo po na medyo crappy po ngayon. I don't know. So shout out po sa mga nakikinig po dyan. Joseph Ampanyo, Meg, hello crush, hi. And sa mga na-invite po natin dyan, at say hello to you. Welcome po. Yeah. So mga kaibigan, sa mga nakikinig offline. And then shout out po to my mom, to my dad, Ludivina Pascua, and to my dad, Rogelio Pascua, to my siblings, and to my co-workers on Arabian Ceramics. Well, speaking of Arabian Ceramics, sa mga di po nakakala, MOFW po working here at Jeddah. So, ang episode po ito ay dinededicate ko po sa mga fellow kababayang OFW around the world. So, sa ating main topic for this episode 3, and by the way, that you will yung pinapakinggan nyo po ngayon na aking background that was Azio. Nababaliw na ang payas. So I hope that you like that song, that's my background. And lahat po tayo ngayon, lahat naman yata sa ating mga Pilipino ay OFW. So shout out po sa mga katulad po natin dyan mga kabaya. Big loud of applause po sa inyo. Yeah. Woohoo! Yes. So be proud to yourself. Isang bahagi po kayo sa isayan na pag-unlad sa ating Pilipinas. So let's get started before we gather running out of time. And here is my top 10 on my episode of Top 10 OFW ka kung
ito po yung first, I think, sa mga OFW po dyan around the world, especially on Saudi Arabia o sa anumang parte ng mundo. Say hello to you, kaway. Yeah. So, sa akin top 10 po ay this is my, I think, sounds of scenario, or some of this was personal experience ko po as an OFW na wala namang background ko. Palitan po natin ng isa. Sound of my scenario as an OFW. So, this is my title of my top 10 is OFW ka kung. So, wag na natin patagalin pa. Balik natin gawin. We recap this. The top 10 from 10 to 1. So, here we go. The top 10. Okay. Before I start the top 10, this is Pelikula by Bob. Hope you like that song. And so, the top 10 OFW ka kung 10. Aware sa palitan. So, sa ating top 10, aware sa palitan. Siyempre, as a OFW, alam naman natin, kaya naman tayo nag-abroad dahil maliit ang kita sa Pilipinas. So, nag-abroad tayo dahil alam natin na mataas ang palitan ng dollars in peso. So, especially if you're on America, God bless. So, you're very so much lucky if you get on ang United States of America. Palakpakan po natin sila. And here, at ako naman po dito, naka-base po ako ngayon dito sa Jeddah, Saudi Arabia as an operator. So, aware sa palitan. Siyempre po mga kaibigan, natural lang po as an OFW na malaman po ang foreign exchange to peso, real man, mapayen, dollar, kung anumang currency po, kung saan po kayo nag-work po ngayon, importante po sa atin yan para malaman po natin kung anumang halaga ang pangangailangan po kung i-convert natin sa peso bawat padala po natin sa ating mga mahal sa buhay. Dahil real talk po, pamahal po na pamahal ang bilihin. At syempre naman po, as an OFW naman po, ay natural lang po yun na maging aware po tayo sa foreign exchange, diba? And so, siguro kung nakaka-gets po nyo, siguro OFW man o kahit man hindi, o nag-work lang po sa Pilipinas, o sa mga aspiring OFW po dyan, napaka-importante po, alamin po ninyo kung magkano ba ang makukuha nyo o magkano ba magiging conversion po na seswelduhin nyo po sa pupuntahan yung bansa o ang company sa papalitan nyo sa kung i-convert nyo in peso, kung makakasarap to sa pamilya nyo. Dahil para sa akin, napaka-importante po to. Maganda pa yung benepisyo o yung mga ganun ba? So, wala na tayong paliwanag po dito dahil sa dami po ng litanya ko, nauubusan na ito yung oras. So, here we go. Well, medyo seryoso yata topic po natin ngayon na. So, here we go. At number 9, magaling kang makisama. Top 10 OFW ka kung magaling kang makisama. Yes, that's true. Kahit ba naman sa Pilipinas, sabihin natin magaling kang makisama. Pero mas dapat kang maging mahusay ka rin, magaling makisama. Dahil hindi lang Pilipino ang makakasama mo o mga kababayan natin ang makakasama mo. Karamihan po dyan, may mga ibang lahi po. Ang isa po sa pinakamaganda pong paraan po na pakikisama po ay don't be just a racist. Igalang po natin ang kanilang paniniwala, kultura, at lalo na po ang kanilang mga estilo sa pamumuhay ng mga ibang lahi po dyan. So kung sa personal natin, hindi natin katanggap-tanggap to as the Pilipino,
Pero isipin na naman po natin, paano sila tingin sa atin, di ba? Kung kultura na ay hindi natin tanggap, mas lalo yung kultura, tayo ng dayo doon, di ba? Tayo ang dayo, pumunta doon, magtrabaho lang, iba kultura natin, ang dinala natin, binaon natin. In short, makikibagay tayo sa mga ibang lahi. And then, kung sa mga, siyempre, di natin may iwasan din, may mga, kasama rin tayong mga kababayan na wala naman background ko. Sa ibang kababayan, so, this topic very much serious about OFW. Wala lang po mong paliw-paliwanag po to. So, here we go on number 8. Stress kay boss. Siyempre naman po, natural po yan na stress po lagi kay boss. Lalo na kung ikaw ay official o kahit hindi, ordinaryong empleyado ka lamang sa isang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Especially on in Saudi Arabia, or sometimes, I think Italy. Sometimes may naririnig doon iba kasing kamag-anak ko nag-work sa Italy. Talagang, Diyos ko po. Yung tipo gusto mo na sumpain pa yung boss mo na gano'n. Pero kahit ganun ba naman, yung boss pa rin natin yan. So, kahit ba sabihin ba natin na may mga bagay na di natin sa ating tayo katanggap sa mga pinagagawang kalokohan din masasabi ko. Pero isipin po natin, kung di dahil sa boss natin, wala tayong sweldo. So, we like it or not. So, ikalang po natin po yan. Pagkamahalin po natin. Tulad po ng pagmamahal natin sa ating mga co-workers at pamilya natin. Kung mahal pa natin trabaho natin. So, palakpakan po natin mga sarili natin sa mga nagtitiis sa kanilang boss. Yeah. Palakpakan po tayo dyan. Diba? So, nahaba na litan nyo. Ubus na naman ang oras ko. Well, anyway, highway. Oh, nag-message si ma. Saka lang nga, basahin ko muna. Diyos ko po. Ito nga ba sinasabi ko, isa pang problema sa OFW na hindi ko pwede sabihin. Ay, Diyos ko, susunod na siguro. Iba talaga. Ay, malayo ka na. Yan talaga, kakakalungkot ka pag OFW ka. Palakpakan nyo na sarili nyo. So, number 7. Usual pasalubong. Top 10 OFW. Kung usual pasalubong mo ay shampoo, toothpaste, toothbrush, sabon, dilata, at kung ano-ano pa na nabibili din naman sa Pilipinas, chocolate. Pero usually pag sinabi kang abroad ka, hindi talaga nawawalan ng ganong klaseng pasalubong, di ba? So, ano pa pinag-isalubong? Kasi para sa opinion, ano bang pinagkaiba ng close-up? Endorsement na naman po ako. Sabi na, toothpaste, dito sa kinakalag dito sa Saudi pag uwi mo sa Pilipinas, pero sa malasa ng toothpaste, pero siguro mahal o mura o price tag dahil bangin mo natin mas madalas kasi na na mas mahal kasi yung natin o shade kasi gamit natin doon, so kailangan natin yun. Ay nako, Diyos ko po, wala na naman po tayong oras mga kaibigan. So, meron pa po tayong 6 more to go. So, stay tuned for more. This is Imomantico, the Packing Show. Signing off. So, bye-bye po ang top 10 OFW ka kung yun, basta abangan nyo na lang. Well, this is Imomantico, the Packing Show. Signing off. Good night at mabuhay po tayong lahat mga OFW. Be proud to yourself mga kababayan. Goodbye for now. See you next episode. Imomantico.